Noong 1993, matapos ang ikalawang taon ni Harry sa Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry, muling dumaan siya sa isang nakakainis na summer sa bahay ng mga Dursley. Palihim siyang nag-aaral ng magic sa gabi, habang sina Ron at Hermione ay abala sa kani-kanilang bakasyon sa Egypt at France. Gusto niyang sumama sa kanilang pagbisita sa nayon ng Hogsmeade, pero kailangan muna niyang makakuha ng permiso mula kina Tiyahin Petunia o Tito Vernon sa pamamagitan ng pagpirma sa kanyang Hogsmeade Permission Form. Nagkaroon siya ng pagkakataon na papirmahin si Vernon, kapalit ng pangakong hindi siya magpapakita ng anumang kapangyarihan habang bumibisita ang kapatid ni Vernon na si Marge. Ngunit sa oras ng hapunan, sinimulan ni Marge ang pang-iinsulto kay Harry at sa kanyang mga magulang. Tinawag niyang lasenggo si James Potter at tinawag na bruha si Lily Potter. Dahil dito, hindi na napigilan ni Harry ang galit. Shut up! Shut up! Let me tell you. At sa hindi sinasadyang paggamit ng kanyang magic, napalobo si Marge at lumutang palabas ng bahay. Galit na galit si Vernon at inutusan si Harry na ibalik sa normal si Marge, pero sagot ni Harry, deserve niya iyon. Nang sumugod si Vernon sa kanya, tinutukan siya ni Harry ng wand. Sinabi ni Vernon na hindi na siya makakabalik sa Hogwarts dahil gumamit siya ng magic sa labas ng paaralan. Tumakas si Harry, inaasahan na siya ay mae-expel dahil sa kanyang ginawa. Habang naglalakad sa gabi, nakita niya ang isang malaking itim na aso. Biglang lumitaw ang night bus na dinala siya sa Leaky Cauldron. Welcome to the night bus. My name is Stan Shunpike and I will be your conductor for this evening. Can't they see us? Muggles? They don't see nothing, do they? Ah, Mr. Potter. At last. Doon, sinalubong siya ni Cornelius Fudge, ang Minister for Magic, na nagsabing hindi siya mae-expel. Doon din niya nalaman na si Sirius Black, isang taga-suporta umano ni Lord Voldemort, ay nakatakas mula sa Azkaban. Kinabukasan, habang nasa Leaky Cauldron, nakita ni Harry ang isang pusa na hinahabol ang daga. Nang pumasok siya sa pub, muling nagkita-kita silang tatlo ni Ron at Hermione. Ang daga pala ay si Scabbers, alagang daga ni Ron, at ang pusa ay si Crookshanks, bagong alaga ni Hermione. Ipinagbigay alam din ni Arthur Weasley kay Harry na si Black ay posibleng papunta para hanapin siya, at pinayuhan siyang huwag lalaban o hahabulin ito anuman ang mangyari. Naguguluhan si Harry kung bakit niya kailangang habulin ang taong gusto raw siyang patayin. Pagdating ng araw ng pasukan, sumakay sila sa Hogwarts Express. Sa loob ng tren, nakasama nila sa kompartimento si Professor Remus Lupin, ang bagong guro nila sa Defense Against the Dark Arts, na natutulog nang sila'y pumasok. Sa kalagitnaan ng biyahe, biglang huminto ang tren para pasakayin ang mga Dementor, mga nilalang na ipinadala ng Ministry upang hanapin si Black. Nagkaroon ng matinding epekto ang presensya ng Dementor kay Harry, nawalan siya ng malay. Agad namang gumising si Lupin at ginamit ang Patronus Charm para palayasin ang nilalang. Here, eat this. It'll help. What was that thing? It was a Dementor, one of the guards of Azkaban. It's gone now. It was searching the train for Sirius Black. Eat. You'll feel better. Sa pagdating nila sa Hogwarts, ipinaalam ni Professor Dumbledore sa mga estudyante na ang mga Dementor ay inilagay sa paligid ng paaralan para sa kanilang proteksyon. Nagsimula rin ang bagong subject na divination sa ilalim ni Professor Sybil Trelawney. Habang binabasa ang kanilang tea leaves, sinabi ni Trelawney kay Harry na nakita niya ang Grim, isang masamang palatandaan ng kamatayan. Bukod kay Lupin, inanunsyo rin na si Hagrid ang bagong guro sa Care of Magical Creatures. Say hello to Buckbeak. Habang nagkaklase, napapansin nilang tila palaging biglang sumusulpot si Hermione sa iba't ibang klase, na parang mahika. Sa klase ni Lupin, naging masaya ang mga estudyante dahil natututo sila ng kapaki-pakinabang na spells, lalo na si Neville Longbottom na nabigyan ng tiwala sa sarili. Tinuruan ni Professor Lupin ang klase kung paano labanan ang isang Boggart, isang nilalang na nag-aanyong pinakamalaking takot ng sinuman. Nang si Harry ang humarap, naging Dementor ito. Ngunit agad pumagitna si Lupin bago pa makapaghanda si Harry. Ridiculous! Not too much of a good thing. Ngunit sa klase ni Hagrid, hindi naging maayos ang unang araw. Sinadya ni Draco Malfoy na galitin ang isang hippogriff na si Buckbeak, dahilan upang atakihin siya nito. Dahil dito,
Nagtagumpay ang kanyang amang si Lucius Malfoy na mapatawan ng parusang kamatayan si Buckbeak. Makalipas ang ilang linggo, pinayagan ang mga third-year students na pumunta sa Hogsmeade, pero hindi nakasama si Harry dahil hindi pinirmahan ni Vernon ang kanyang permiso. Naiwan siya sa Hogwarts at habang nakaupo sa tulay ng paaralan, kinausap siya ni Lupin. Ibinahagi ni Lupin na kilala niya ang mga magulang ni Harry at sinabi niyang magagaling silang mga tao. Pagbalik nila sa Gryffindor Tower, natuklasan nilang wala sa kanyang portrait ang Fat Lady. Natagpuan siya ni na Dumbledore at Argus Filch sa ibang portrait, nanginginig sa takot. Sabi niya, pinilit pumasok ni Sirius Black sa Gryffindor Tower at sinira ang kanyang portrait. Agad na pinatulog ni Dumbledore ang lahat ng estudyante sa Great Hall para sa kanilang kaligtasan. Doon, sinabi ni Professor Snape na baka ang pagtatalaga ng bagong guro ang nagdala ng panganib, pero itinanggi ito ni Dumbledore, kahit pareho silang nag-aalala na maaaring nasa panganib si Harry. Sa susunod na klase ng Defense Against the Dark Arts, si Snape ang pansamantalang pumalit kay Lupin. Sinabi niyang hindi raw karapat-dapat si Lupin na magturo. Tinuruan niya ang klase tungkol sa mga werewolf at mga animagus, mga taong kayang magbago ng anyo bilang hayop at bumalik bilang tao ayon sa kanilang kagustuhan, ngunit isa lang ang hayop na kaya nilang pag-anyuan. Sa isang Quidditch match, nilapitan si Harry ng ilang Dementor na naging dahilan ng kanyang pagbagsak mula sa broomstick. Ngunit bago siya tuluyang mabagsak, pinabagal ni Dumbledore ang kanyang pagbulusok gamit ang magic. Pagkagising niya, nalaman niyang ang broomstick niya ay tumama sa Whomping Willow at tuluyang nasira. Dahil dito, nagpasya si Harry na matutong labanan ang mga Dementor. Sinabi ni Lupin na tuturuan siya nito, pero pagkatapos ng holiday dahil hindi raw siya maganda ang pakiramdam. Sa mga araw bago magpasko, sinubukan ni Harry na magtungo sa Hogsmeade nang walang permiso, pero nahuli siya ni Fred at George Weasley. Binigyan siya ng dalawa ng Marauder's Map upang makapasok sa nayon sa pamamagitan ng isang lihim na lagusan. Habang nasa Hogsmeade, narinig ni Harry mula sa usapan ni McGonagall at mga guro na si Sirius Black pala ang kanyang ninong at dating matalik na kaibigan ng kanyang mga magulang. Sinasabing si Black ang nagsiwalat ng kinaroroonan ni na James at Lily kay Voldemort, at pinatay rin ang kaibigan nilang si Peter Pettigrew. Dahil dito, nagalit si Harry at sinabing hindi siya natatakot kay Black, gusto pa nga raw niya itong matagpuan para siya mismo ang pumatay rito. Pagkatapos ng holidays, tinuruan na siya ni Lupin kung paano gumamit ng Patronus, isang spell na lumilikha ng isang espiritual na tagapagtanggol laban sa Dementor. Ang Patronus ay kabaligtaran ng Dementor, dahil ito ay nabubuhay mula sa masasayang alaala. Habang mas masaya ang iniisip sa pagcast ng spell, mas malakas ang Patronus na mailalabas. Sa ilang pagsubok, unti-unting natutunan ni Harry na makalikha ng isang tunay na Patronus. Isang gabi, habang gamit ang Marauder's Map, nakita niya ang pangalang Pettigrew na gumagalaw sa loob ng kastilyo. Nang sinundan niya ito, wala siyang nakitang tao. Watch it there. Nox. Nahuli siya ni Snape pero dumating si Lupin, kinuha ang mapa at iniligtas si Harry sa sitwasyon. Sa klase ni Lupin, sinabi niya kay Harry na hindi siya dapat naglalakad ng mag-isa na may hawak ng ganoong kapangyarihang mapa. Bago siya umalis, sinabi ni Harry na baka mali ang mapa, dahil nakita niya ang pangalang Pettigrew kahit dapat ay patay na ito. Hindi sumagot si Lupin, ngunit nanatiling tahimik na tinatitigan ang mapa. Sa klase ng divination, habang pauwi na ang lahat, biglang napasailalim sa trance si Professor Trelawney habang kaharap si Harry. Doon niya ipinahayag na sa gabing iyon, ang tagasunod ng madilim na Panginoon ay babalik sa kanyang amo. Bumisita si Harry, Ron, at Hermione kay Hagrid upang damayan siya sa nalalapit na pagbitay kay Buckbeak. Ibinigay ni Hagrid kay Ron si Scabbers, ang kanyang dagang matagal nang nawawala at inakala nilang patay na. Ow! Quick! Hagrid! Habang hinahabol nila si Scabbers, bigla silang sinunggaban ng isang malaking itim na aso at dinala sina Ron at ang daga sa butas sa ilalim ng Whomping Willow. Sinundan sila nina Harry at Hermione, at nadiskubre nilang may lagusan papuntang Shrieking Shack. Doon, napag-alamang ang aso ay si Sirius Black pala, isang animagus. Dumating din si Lupin at niyakap si Sirius bilang isang matalik na kaibigan. Sa harap ni Hermione,
Inamin ni Lupin na isa siyang werewolf. Biglang dumating si Snape at planong dalhin sina Black at Lupin sa mga Dementor. Pero nawalan siya ng malay matapos gamitin ni Harry ang Expelliarmus sa kanya. Ipinahayag ni na Lupin at Sirius na si Scabbers ay si Peter Pettigrew sa kanyang anyong hayop. Inamin din nila na lahat ng ibinintang kay Sirius ay gawa ni Pettigrew. Napilitan nilang ibalik ito sa anyong tao. Nang magtangkang patayin ni na Lupin at Sirius si Pettigrew, pinigilan sila ni Harry. Sabi niya, hindi ito ang gusto ng kanyang ama. Habang pabalik sila sa kastilyo, sumikat ang buong buwan at napilitan si Lupin na magbago ng anyo. Nakatakas si Pettigrew habang nakikipaglaban sina Lupin at Sirius sa kanilang anyong hayop. Tumakbo si Lupin matapos marinig ang ungol ng isang babaeng werewolf, na sa kalaunan ay si Hermione pala. Si Sirius at Harry naman ay sinugod ng mga Dementor. Inatake si Sirius at sinubukang halikan upang kunin ang kanyang kaluluwa. Habang papalapit ang mga Dementor upang kunin pati si Harry, nakita ni Harry ang isang misteryosong figure sa malayo. Gumamit ito ng makapangyarihang Patronus na hugis USA, na nagtaboy sa lahat ng Dementor at iniligtas ang kanilang buhay. Maya-maya lang, nawalan na rin ng malay si Harry tulad ni Sirius, at pareho silang hindi gumagalaw. Nagising si Harry sa hospital wing at agad siyang sinabihan ni Hermione na muntik ng eye-kiss ng mga Dementor si Sirius, ibig sabihin, muntik na siyang mawalan ng kaluluwa. Dumating si Dumbledore at ikinwento nila ang buong nangyari. Naniniwala si Dumbledore na inosente si Sirius, pero binalaan niya sila na walang maniniwala sa kanila. Sa isang misteryosong pahiwatig, sinabi ni Dumbledore kay Hermione na posibleng nasa kanya ang paraan para mailigtas ang dalawang inosenteng buhay. Binalaan niya rin ito na tandaan ang mga batas ng oras at nasapat na ang 3 ikot. Ipinakita ni Hermione kay Harry ang time turner, isang mahiwagang kwintas na ginagamit niyang dahilan kung bakit nakakapasok siya sa maraming klase ng sabay. Ginamit nila ito at bumalik sa oras, 3 oras ang nakaraan. Pinanood nila ang sarili nilang mga bersyon habang inuulit ang mga kaganapan ng gabi. Pinalaya nila si Buckbeak mula sa pagkakatali at bumalik sa Whomping Willow. Thanks. Ngunit sinundan sila ni Lupin sa kanyang anyong werewolf. Nagtago sila sa likod ng puno pero nakahanap ng ibang daan si Lupin at bigla na lang lumitaw sa likod nila. Habang papalapit na si Lupin para umatake, biglang dumating si Buckbeak para iligtas sila. Nakipaglaban si Buckbeak kay Lupin habang sina Harry at Hermione ay nanonood. Biglang lumamig at naging maangin, naramdaman nilang paparating ang mga Dementor. Tumakbo sila patungo sa lawa, at doon nakita nila ang mga Dementor na tinatangkang atakihin ang nakaraang bersyon ni Harry at si Sirius. Doon napagtanto ni Harry na ang taong nakita niya noon ay hindi ang kanyang yumaong ama, kundi ang sarili niya pala. Siya mismo ang lumikha ng Patronus na nagligtas sa kanila. Matapos ang tagpo sa lawa, sumakay sina Harry at Hermione kay Buckbeak papunta sa tower kung saan nakakulong si Sirius. Niligtas nila ito, at nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap. Doon, nalaman ni Harry na kahit ligtas na si Sirius, wala pa rin silang ebidensya ng kanyang pagiging inosente, kaya't kailangan pa rin niyang tumakas at itago ang sarili. Bagamat masakit ang katotohanang hindi pa rin sila maaaring magsama, naging panatag ang loob ni Harry sa kaalamang ligtas si Sirius at malaya, kahit pansamantala lang. Sumakay si Sirius kay Buckbeak at magkasama silang lumipad palayo. Nakabalik sina Harry at Hermione sa hospital wing eksaktong pagkatapos lamang ng ilang segundo mula sa pananaw ni Dumbledore, matapos niya silang huling makausap. Nakaalis na si Dumbledore, ngunit natuwa ito nang malamang nagtagumpay sila. Habang bumabalik sa oras ang kanilang mga nakaraang sarili, sabay silang pumasok sa hospital wing. Naiwan si Ron na gulat at walang kamuwang-muwang sa lahat ng nangyari. Sa pagtatapos ng taon, nagbitiw si Lupin bilang guro sa Hogwarts. Alam niyang maraming magulang ang hindi gugustuhin ang isang werewolf ang magturo sa kanilang mga anak. Pagkalipas ng ilang araw, pinadalhan si Harry ni Sirius ng isang fireball, isang napakabilis na racing broom, bilang regalo. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Wilfredo Bea,
Liam Somar, Annalise Tampos, Rafi Desen, Fire Nation, Zerib na Irem Dang Castle, Archie Kane K from Kalibo Aklan, It's Me Najan Roblox from Quezon City, Jeffrey Acohedo from Banga Aklan, Mark Daniel Gemini Ano from Landean, at Reyeng Ada Simbajon from Maasin Elo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.